galing sa iyo, na ang ikasampung bahagi ng mga ito ay para sa iyo, Panginoon, at ito ay banal. Salamat po, Panginoon, dahil sa taon na ito, hindi lamang po kami na-remind, Panginoon, ng mga biyaya niyo, kundi na-remind din po kami, Lord, ng pusong kailangang sumunod sa iyo dahil iyo po ang nararapat. Salamat din po, Lord, dahil ito po ay tagubilin sa amin, Lord, na dapat naming sundin dahil nare-remind po kami, Lord, na may isa po kaming Panginoon na pinaglilingkuran. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang Pasko, Panginoon, dahil po naranasan din po namin, Lord, yung pagbibigayan, yung makatanggap, Panginoon, at dahilan po nito ay dahil po sa inyo. Panginoon, salamat po. Ngayon po, nararapat lamang po namin ibigay ang dapat sa inyo, Panginoon, at ngayon po nga harap po kami sa tawid po ng bagong taon, Panginoon. Kayo din po ang makikita namin sa lahat ng bagay dito, Panginoon. Kami po ay naniniwala, Panginoon, na hindi mo po kami pababayaan, Lord, ngayong pang magtatapos ang bagong taon. Dahil alam namin na mag-uumpisa ang taong 2026, Lord, na ikaw pa rin po ang aming Panginoon. Ikaw pa rin po, Lord, ang magbibigay ng unang-unang biyaya sa aming buhay ngayong darating na 2026. Salamat po dahil able po kaming lahat dito, Panginoon, na binigyan mo kami ng talento, ng kalakasan, ng resources, Panginoon. Hindi ka po nagkulang, lahat ibinigay mo. Kaya narapat lamang po, Panginoon, na lahat ng ito ay maibalik namin sa iyo ng buong puso at buong pagtatapat. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, ipanalangin po natin yung ating mga handog sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa pagtatapat po sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa sustenance throughout the year sa bawat isa, Panginoon. And Lord, sa inyo po namin tinataas yung mga kaloob na ito, Panginoon, na faithfully and joyfully ibinigay po ng bawat isa para po sa kapurihan ng pangalan mo. Lord, we pray na tunay na magamit, Panginoon, yung halaga na to, Panginoon, para po sa ikakalawak ng kaharian mo dito sa lupa. Salamat, Lord, sa ability, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, na meron po kami, Panginoon. Kaya able kami makapagbigay sa iyo. At higit sa lahat, Lord, sa pag-aalaga mo sa amin, Panginoon. Kaya po kami nakakapaghanap buhay. Lord, tinataas din po namin sa inyo yung mensahe, Panginoon, sa umagang ito. We pray na tunay, Lord God, na mangusap ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, Panginoon. May our hearts be open, Panginoon, our ears, our eyes, Panginoon,
itutuon po ang aming atensyon, ang aming konsentrasyon, Panginoon, sa iyo. Lord, nais po namin matuto at maranasan ka sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Merry Christmas po and Happy New Year. Nabati na po ba natin yung katabi natin? Sige po, ngayon po ay December 28, no? Ang huling Sunday po ng 2025. At katulad po ng sinabi kanina ni Ate Arnie, ilang araw na lang po matatapos na yung taon. No, kamusta po kayo? Kamusta po yung bawat isa sa atin? Siguro po may magsasabi sa atin na naging maayos yung taon nila, no? Yung year 2025, maayos para sa iba. Merong magsasabi na naging mahirap, no, challenging, ang daming problemang naranasan. No, kung babalikan po natin, maraming nangyari sa buhay natin. Personally, sa pamilya natin, maging dito po sa simbahan. At sa mga pangyayari po na yon, alam natin na may tinuro po at may naranasan tayo sa Panginoon. Amen po? Amen. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin ay tungkol po dito. Now, resolutions for the new year. Resolutions for the new year. Sa pagpasok po ng bagong taon, na madalas naririnig at pinag-uusapan natin yung mga gagawin natin for the new year. Kung paano tayo magkakaroon ng fresh start, yung plans natin and new hopes. No, meron pa dyan yung nag-establish na ng New Year's resolution. Na hindi na, minsan sasabihin natin, hindi na ako malilate na sa gawain. By January, hindi na ako malilate sa gawain. Hindi na ako absent ng Bible study. Every Saturday, andyan na ako. Una akong dadating sa church, para mag-Bible study. Lagi na akong magiging on time sa school at saka sa work. Alam niyo po, bukod sa mga bagay na yon, may isa pa pong bagay na dapat hindi natin ino-overlook every time po na matatapos ang taon. That we are now 1 year closer to eternity. No, we are 1 year closer to eternity. Ano pong ibig sabihin nito? Tama po. Para po sa bawat isa sa atin, nangangahulugan po ito na tayo ay mas malapit na ng isang taon sa araw kung saan magwawakas po yung ating buhay. No, o mas malapit na po tayo ng isang taon doon po sa tinatawag nating glorious day of the Lord o sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa pagdating po ng araw na yun, sinasabi po sa salita ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay kailangang humarap sa paghahatol ng Panginoong Jesus. And that day will be a day like no other. No, yung araw pong yun ay walang katulad. Dahil ang araw na yun ay araw kung saan ang bawat buhay po natin ay susuriin. Ang bawat gawa po natin ay mahahayag. And every heart laid bare before the Lord. No, ibig sabihin, everything will be fully visible and known sa Panginoon. Lahat po ay malalantad at mahahayag sa mata po ng Panginoon. On that day, dalawang bagay po yung posible nating marinig mula sa Panginoon. It's either, sabi po sa Mateo, chapter 25, verse 34, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Okay naman po, sa same chapter, sa verse 41, sabi po, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon." No, again, dalawang bagay lang po yung posibleng marinig natin sa Panginoon. Ibig sabihin, walang middle ground. No, at after po ng moment na yon, tayo po ay wala ng second chance. And knowing this truth po, na we are 1 year closer sa eternal day na sinasabi natin, kunin po natin yung pagkakataon na to, not to celebrate, but to pause and examine po yung ating mga sarili.
No, pag-isipan po nating mabuti kung paano ba natin nagamit yung mga nagdaang araw at mga buwan sa buhay natin. Dumaan ba tayo sa mga araw na yon na ang hangarin natin ay mabuhay po para sa Panginoon? O nag-exist lang tayo? Dumaan ba tayo sa mga araw na yon na meron pong paglago sa pananampalataya natin sa Panginoon? Na last year, eto tayo, eto ako. Pero this year, eto na. O kaya, last year, eto. Tapos this year, eto ka. No, lumago ba ako o nag-drift away ako sa Panginoon? At ngayon po, sa pagsalubong natin sa bagong taon, let this moment challenge us to make a godly resolutions. No, bitawan na po natin yung panahon na gumagawa tayo ng mga empty promises sa Panginoon. And this time, let us make sincere commitments. And that commitment po, no, pag sinabi po natin sincere, yung taos po sa puso natin, nagagawin talaga natin yung binitawan nating pangako sa Diyos. No, and that commitment is to walk more faithfully with the Lord. No, commit to the Lord na tayo po ay lalakad ng mas tapat kesa nung mga nagdaang taon. Ang purpose po ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa atin is simple pero urgent. No, ibig sabihin po, hindi siya komplikado. At dahil ito po ay hindi complicated, ito po ay dapat gawin na natin. Hindi po dapat ito ma-delay. No, ibig sabihin, kaya urgent siya, hindi siya pwedeng ma-delay. And that purpose po is to encourage yung bawat isa po sa atin to make better use of the time na ibinigay po sa atin ng Diyos. At para ihanda po ang ating mga puso para po sa araw ng kanyang pagbabalik. Now, let us begin po by asking ourselves nung mga tanong po na ina-flash po sa screen natin. Ang pinakauna at pinaka-importanting tanong po na dapat nating isipin at sagutin as we look back doon po sa nagdaang taon natin. No, number 1, sabi po dyan, mas naging malapit na ba ako sa Diyos ngayon kesa nung nakaraang taon? No, have we drawn nearer to God? May improvement ba yung relationship ko sa Panginoon? No, the scripture gives us a beautiful promise sa Santiago chapter 4 verse 8. Sabi po dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. No, yung passage pong ito emphasizes yung personal responsibility and intentionality natin sa relationship natin sa Panginoon. This also shows na ang Diyos po ay tapat, that He is constant and always ready na i-welcome tayo. He is not distant by choice. No, He remains near and accessible. Pero ang tanong po, tumatawag po ba tayo sa Diyos? Lumalapit po ba tayo sa Diyos? No, ano pong mga hakbang ang ginagawa natin para po mapalapit tayo sa Panginoon? No, meron po ba tayong ginagawa para makalapit po sa Panginoon? Sabi po dito, while God is unchanging, our closeness to Him depends on whether we pursue Him. No, ano po ba ang ginagawa natin? Ano po ba ang ginagawa ng isang taong lumalapit sa Diyos? No, drawing near to God involves intentional acts. No, dapat sinasadya natin yung paglapit sa Panginoon. Dapat ginagawa natin yung isang bagay on purpose. No, katulad po ng pananalangin, pagsisisi, pagsunod at pagbabasa at pag-aaral po ng Biblia o ng salita ng Diyos. At higit sa lahat po, ginagawa nating sumuko sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, when we live in full surrender sa Panginoon, doon po nangyayari yung spiritual na paglago o yung tinatawag po nating spiritual growth. No, yung bagay pong ito hindi nangyayari by accident. Hindi siya aksidente. Yung paglago ng isang Kristiyano ay hindi aksidente. No, wala pong ganon. Ibig sabihin, ang maturity in faith ng isang Kristiyano
ay hindi po automatic. No, katulad po ng physical growth na nagre-require ng nourishment and care, ganoon din po sa paglago ng ating buhay spiritual. No, ito po ay nangangailangan din ng discipline and commitment. And without deliberate effort, wala pong paglagong spiritual na mangyayari po sa ating buhay. No, without deliberate effort, wala pong paglagong spiritual ang mangyayari po sa atin. Sa kabilang banda naman po, kapag ang isang tao po na intentionally, no, wala talaga siyang ginagawa para mapalapit sa Diyos, no, ito po ay malinaw na pagpapakita ng hindi pagpapahalaga, no, at pagbabaliwala sa relasyon niya sa Diyos. At yung ginagawa niya pong pag-neglect ay maglilid po sa distance, no, o pagkalayo. And it's very clear po na kung hindi ang Panginoon ang pinapursue natin, ibang bagay po yung pinapursue. No, ang example po nito, pwedeng pinapursue natin ang kasalanan, distractions ng buhay, o pagkaabala po sa maraming bagay. No? Masyado tayong busy sa ibang bagay kaysa sa Panginoon. Ang spiritual life po is always in motion, no? Gumagalaw. Ibig sabihin po, we are either growing closer or gradually moving away sa Panginoon. Ibig sabihin po, walang neutral or wala pong position sa paglakad natin sa Panginoon. Pangalawa pong tanong, have we been faithful in listening to God through His Word? No, naging tapat ba tayo sa pakikinig sa Diyos sa pamamagitan ng salita niya o sa pamamagitan ng Biblia? Alam na alam po natin na ang isang healthy relationship ay nakadepende po sa tinatawag nating good communication. No, hindi po lalago ang isang relasyon kung wala pong maayos na komunikasyon. Ganon din po sa relasyon natin sa Panginoon. No, para magkaroon tayo ng closeness, dapat our relationship is built on good communication. Siguro po iniisip na po ng iba sa atin na okay, nagpe-pray ako, nag-uusap kami ng Panginoon. Nag-uusap na kami ng Lord. Pero sure ka ba na kinakausap ka ng Lord? O baka ikaw lang po yung nagsasalita? Puro ikaw lang yung nagsasalita. Hindi mo inaalaw ang Panginoon na magsalita. Na sa paanong paraan po ba natin mapapakinggan ng Diyos? Sabi po dito, God speaks to us primarily through His Word. Sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Nawang tanong po, over the past year, naging tapat ba tayo sa pagbubukas ng Biblia? Naging tapat po ba tayo sa pagbubukas ng salita ng Diyos? No, hindi lang occasionally, hindi lang tuwing Sunday, no? Dahil may service, ito yung Bible ko, bubuksan ko. Hindi lang siya every Sunday, hindi lang pag may gawain, dapat consistent, araw-araw. Katulad po ngayon, isang taon na naman po ang lilipas. No, nabasa na po ba natin ngayong taon yung Bible? No, ikaw at ang Lord lang po ang nakakaalam. No, just keep it at maging honest po tayo sa sarili natin. At kung hindi po yung sagot natin, no, hindi ako consistent sa pagbabasa ng salita ng Diyos, no, can we truly say na sineseryoso po natin yung relasyon natin sa Diyos? No, kung hindi naman po talaga tayo nakikinig sa Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Na masakit po na akala natin close tayo sa Lord. Kasi iniisip po natin lagi na nananalangin naman ako, nagpe-pray naman ako, kaya close kami ng Panginoon. Pero hindi lang po kasi ganon. No, sa isang relasyon, kung isa lang po ang laging nagsasalita at yung isa hindi naman nakikinig, no, that kind of relationship would quickly grow cold. No, mas mabilis lalamig. And same po with our walk sa Panginoon. Pangatlong tanong po, have we been steadfast in talking to God through prayer? Kanina po, salita ng Diyos.
Ngayon naman po sa pananalangin. No, naging constant ba o naging committed po ba tayo sa pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin? Ang prayer po ay bahagi para tayo po ay magkaroon ng meaningful relationship and effective communication with the Lord. No, two-way street po yan. Hindi natin pwedeng i-claim na malapit tayo sa Panginoon kung nagsasalita lang tayo at hindi nakikinig. O kaya nakikinig lang pero hindi naman nakikipag-usap. Now, fervent studying of God's Word must always be joined with fervent prayer. Ang marugdog daw pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay dapat sinasamahan ng taimtim na pananalangin. Ibig sabihin, hindi pwedeng mawala yung isa. No, hindi sila pwedeng maghiwalay. No, bakit hindi po pwede? Because God's words informs our prayers. At ang panalangin po ang nagbibigay buhay at pagtitiwala sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. No, one without the other leads to imbalance. Ang pag-aaral po ng Biblia na walang panalangin ay maaaring maging dry knowledge lang. No, focus lang tayo sa information. No, walang nangyayaring seeking of God's guidance. At kapag ganun po yung ginagawa ng isang tao, no, yes, masasharpen yung isip natin, pero wala pong transformation na makikita sa buhay natin. Wala pong transformation sa puso natin. No, in short, magiging routine lang. Na magiging routine po na magre-resulta po sa intellectual understanding lang. Walang pagsunod at walang intimacy with the Lord. Paano naman po kapag baliktad, no, puro prayer lang, walang word nung mangyayari? When prayer is not grounded in scripture, ang panalangin pong ito ay mababaw at guided most of the time ng emotions natin. No, nagre-rely lang tayo sa nararamdaman natin, no, sa personal desires and human wisdom. At meron pong danger pag ganun po yung nakasanayan natin. Sabi po, it can lead to prayers that are self-centered, no, inconsistent, or even contrary sa kalooban po ng Diyos. So, kaya dapat po lagi silang magkasama. Word of God and prayer. Again, tanungin po natin yung sarili natin, naging priority ko ba ang pananalangin ngayong taon? Hindi lang po yung public prayers, no? Hindi lang po pag nandito tayo sa church, hindi lang yung pananalangin bago tayo kumain at saka matulog. No, ang tinutukoy po dito yung prayers that are heartfelt. Prayers that are private and consistent. No, have we prayed with faith and humility? O yung panalangin po ba natin laging rush? No, laging nagmamadali. Tapos occasional lang, pag gusto mo lang. At madalas hindi po natin priority yung pananalangin. Sa pag-progress po ng taon, yung dependence po ba natin sa Panginoon mas lumalim? O baka yung prayer life po natin quietly fading kasi mas nagre-rely tayo sa sarili natin kaysa sa Panginoon? Yung degree po ba ng pagiging mapanalanginin natin ay nag-increase po o nag-decrease? Tumaas ba o bumaba? Again, the answer po is between you and the Lord. Yung mga tanong pong ito are not meant to condemn anyone. Ang purpose po nito ay para tayo po ay gisingin. Tingnan mo ay katabi mo kung gising. Na dahil kung declining po ang ating prayer life, sign po yun na ang puso natin ay malayo sa Panginoon. Pero ang increasing prayer life ay evidence po that we are growing in trust, nagmamature tayo at mas nagiging intimate po ang relationship natin sa Panginoon. Again, hindi po dapat maghiwalay ang word at ang panalangin. Nakapag-reflect po tayo sa naging relationship natin sa Lord.
Ngayon po, kamusta naman po yung naging relationship natin sa bawat isa na bilang magkakapatid po sa Panginoon? Has our love for one another increased this year? Nag-increase ba o nadagdagan ba yung pagmamahalan natin bilang magkakapatid sa Panginoong Jesus ngayong taon? Yung tanong pong ito ay very personal. No, sarili po natin yung titignan natin, hindi yung buhay ng katabi natin. Sabi po sa nabasa ko, our walk with God is never meant to live in isolation. Our walk with God is never meant to live in isolation. Ibig sabihin po, ang Christian faith is designed to be lived in community. Hindi po nang nag-iisa ka lang. Hindi po nang sarili mo lang. Hindi po nilikha ng Diyos ang mga mananampalataya to grow spiritually by themselves. The scripture reminds us po na ang pananampalataya natin ay personal but it is never private. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 9 to 10, na mababasa po natin na kinumen po ni Apostol Pablo yung Thessalonian church dahil sa pag-ibig na pinapakita nila sa mga kapatid sa Macedonia. Sabi po ni Pablo, hindi na kailangan pang paalalahanan pa yung mga taong ito dahil nagagawa na nila yung tinuro sa kanila ng Diyos. And that commandment po is to love one another. Mahalin ang isa't isa. Sabi po sa verse 10, pero sabi po sa verse 10, gayon man, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. No, sa kabila po ng pagpapakita ng pagmamahalan sa bawat isa, ina-encourage pa rin sila ni Pablo na mas higitan pa yung pag-ibig na pinapakita nila sa bawat isa o sa isa't isa. Christian love po is not static. Ibig sabihin, hindi dapat stagnant. Dapat ang pag-ibig ng isang Kristiyano sa kanyang kapatid sa Panginoon ay buhay, lumalalim, continually growing, at na-express po dapat ito more fully with time. Pangalawang tanong po for this point, are we any closer to one another than we were a year ago? No, mas malapit na ba tayo ngayon sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon kaysa nung nakaraang taon? Closeness in the body of Christ ay hindi lang po na ipapakita sa salita, but it is also proven through lived relationships. No, hindi lang po sa spoken affection, tulad po ng pagsasabi ng I'm praying for you, o kaya pinagdadasal kita, o kaya God bless you. No, wala naman pong masama doon sa pagsasabi nun. In fact po, meaningful. Meaningful po yun sa bawat isa. Pero true closeness po goes deeper than verbal expressions. Sa paanong paraan po natin mapapakita na talagang minamahal natin yung mga kapatid natin sa Panginoon? Nasubukan na po ba nating buksan yung ating mga tahanan para sa isang kapatid? Nakapaglaan na po ba tayo ng oras to sit at the same table kasama ng ibang kapatiran para po mag-fellowship? No, manalangin o ipanalangin sila. At intentionally bumuo po ng isang genuine relationship. O sa pangalan na lang po, no, kilala po ba natin yung bawat isa? Alam mo ba yung pangalan ng katabi mo? Madalas akala po natin maliit na bagay lang yun. No, pero hindi. Knowing someone's name is often the first step toward genuine fellowship. No, isang way yun para sabihin natin sa kanila na yung presence po nila ay nagmamatter and that they belong in this family. Tandaan po natin na ang simbahang lumalago spiritually is a church where love is intentional. Ang simbahan pong lumalago spiritually is a church where love is intentional.
na ang simbahang ito po ay may active na fellowship sa bawat isa. At higit sa lahat po, ang simbahang lumalago, walang sino man po yung nananatiling stranger ng matagal na panahon. Kaya tanongin mo yung katabi mo, alam mo ba pangalan ko? Sana po alam natin, no? Kilala po natin yung bawat isa. Bilang tagasunod po ng Panginoon, hindi lang po tayo tinawag para mahalin ang Diyos at ang bawat isa po na miyembro ng simbahang ito. We are also given a clear responsibility toward those who are outside of Christ or outside the church. Tinawag po tayo to proclaim and demonstrate na merong mas better way. Jesus himself reminds us of this calling sa Mateo chapter 5 verses 13 to 16. Jesus declares that we are the salt of the earth and the light of the world. Sabi po sa Tagalog, kayo ang asin ng sangkatauhan at kayo ang ilaw ng sanlibutan. Alam po natin na ang asin ay nag-exist to influence, not to preserve at para mag-add po ng lasa o flavor and to give transformation doon po sa kung ano man yung mahahaluan nito. Ang purpose naman po ng ilaw ay para makita, na magbigay liwanag, i-dispel yung darkness, at mag-provide po ng guidance. In the same way, no, tayo pong mga mananampalataya ng Panginoong Jesus ay tinawag po para impluwensyahan ang mundo through godly characters, integrity, and compassion. At maging yung atin pong pananampalataya. No, katulad po ng ilaw, dapat visible yun sa pamamagitan ng ating mga kilos at pamumuhay pointing others to Christ. Sa madaling salita po, no, isa po sa mga purposes natin bilang Kristiyano ay hindi lang para ilayo yung ating mga sarili sa mga taong wala pang Kristo sa puso. No, hindi rin po para makihalubilo sa kanila to compromise our faith. No, but to live positively, affect these people. Tinawag po tayo para ipakita sa mga taong ito sa pamamagitan ng kilos at buhay natin na meron pong mas mabuting paraan, na merong tamang paraan at nag-iisang daan na Panginoong Hesus lang po yung makikita. Ang sunod pong tanong sa atin ngayon, may pagbabago po ba sa relationship natin sa mga tao outside the church? Paano po kaya tayo nakikita ng mga taong ito? No, paano tayo nakikita ng mga kapitbahay natin? Paano po tayo nakikita ng mga workmates natin doon po sa mga nagtatrabaho? Doon po sa mga estudyante, paano tayo nakikita ng mga teachers natin? And mga kaklase. No, anong influence kaya yung nababahagi natin sa kanila? Yung sinasabi pong genuine relationship na dapat ma-establish natin sa mga taong ito ay hindi po superficial. No, ito yung relasyon na dapat taglay at nakikita yung liwanag ng Panginoong Hesus simula po sa ugali natin, sa pagiging mabuti, at iba pang bahagi ng ating buhay. Napakahalaga po na makapag-build tayo ng isang intentional and genuine relationship sa mga taong ito. Dahil ito po yung magiging tulay para maibahagi natin sa kanila yung biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Makikita rin po natin na ito yung best and effective way to share the gospel na sa mga taong ito kasi hindi siya through pressure. No, na walang nangyaring sapilitan o pilitan, hindi siya naging parasahan. But it happened kasi maganda yung naging foundation ng relationship. No, through love, trust, and authentic connection. No, looking back, kamusta po yung naging relationship natin sa kanila? Na-share po ba natin ang Panginoong Hesus? O nag-keep tayo ng distance sa kanila? Kasi mas
okay yun sa atin. Kasi doon tayo mas komportable. Doon po sa 3 points na nabanggit natin, na yung relationship natin sa Lord, kung kamusta yung relationship natin sa bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon, at yung relationship po natin sa mga tao outside the church. Siguro po, yung iba sa atin merong regrets o merong panghihinayang na dapat pala ganito yung ginawa ko. Na dapat hindi ko pala sila sinukuan sa panalangin. Na dapat pala mas nag-reach out ako sa kanila. Minsan hindi po talaga natin may iwasan na mag-isip ng ganitong bagay. At hindi naman po ito masama ma-feel. Nagiging discouraging lang siya kapag nag-dwell po tayo ng matagal na panahon doon, sa mga failures na yon. May encouragement po sa atin si Paul sa Filipos 3:13-14. Basahin po natin. Sabi po dito, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Again, si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito, no? A person who has humility and spiritual wisdom. Na despite po sa kanyang mga credentials as an apostle, a servant of Christ, and someone na nag-labor greatly for the gospel, na openly in-acknowledge niya na hindi niya pa naaabot yung spiritual perfection. Pero pansinin po natin yung sinabi niya sa verse 13. Sabi niya po, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Hindi niya po inaalisan ng value yung past niya. Pero for Apostle Paul, dapat hindi nito manipulate at ma-define yung present walk niya sa Panginoon. And same with us, no, we will not deny kung ano yung nangyari in the past, but let us choose not to be ruled by it. And let us refuse na matrap po sa mga bagay na nakaraan na, tulad po ng mga regrets na nabanggit natin kanina. Sa pagtatapos po ng taong 2025, allow the grace of God na patuloy nating maranasan na sa pamamagitan po ng mga babaunin nating aral from this year. And let us move forward na meron pong renewed determination at pananampalataya sa Panginoon. Now with this attitude po of pressing forward, yung ginawa po natin reflection in the past ay hindi po dapat manatiling reflection lang. Na after reflection, dapat po meron tayong response na gagawin. Dapat meron po tayong gawin para makamove forward po tayo with greater faith and purpose. With this mindset, wag po nating iwan yung moment na to with just good intentions. Let us be determined this time at mag-set po tayo ng clear and godly resolutions. No, resolutions po na na hindi po rooted sa kalakasan lang ng tao o kalakasan mo lang. No, but let us make resolutions na grounded po sa biyaya ng Diyos at sustain po ng kapangyarihan ng banal na spirito sa ating buhay. Let me share some resolutions po na at the same time opportunities to redeem the time na binigay po sa atin ng Panginoon para po tayo ay makapamuhay this coming year ng mas tapat po sa Panginoon. Nauna po, sabi dyan, resolve to draw nearer to God and Christ. Sabi, kung may isang resolution na dapat inuuna at dapat nangingibabaw sa lahat, ito po yung pagpapasya natin na lumapit sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin na everything else in the Christian life flows from this one commitment
Dahil kapag pinili po natin ito, yung priorities natin magbabago. Yung relasyon natin sa Diyos, sa ating kapwa, magkakaroon po ng malaking improvement. At mas magiging evident po sa buhay natin yung pag-witness sa Panginoong Jesus. At paano po natin ito sisimulan? Una sa pamamagitan po ng araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos. Hebrews 4:12 reminds us that the Word of God is living and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. It assures us na ang salita ng Diyos ay nangungusap sa atin, nagtatama, nag-empower at nagdudulot po ng pagbabago ng buhay. This coming year, let us choose na maging intentional po sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Let us commit na basahin po natin ito from Old Testament to New Testament. No, tinuturuan po tayo nito sa ating paglago. It makes us wise. And it enables us po na maging equipped para po sa mabubuting gawa. Bukod po doon sa araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos, pangalawa, by being diligent in prayer. Sa pamamagitan ng pagiging masigasig sa pananalangin. Sabi po sa verses 14 to 16, same book and chapter, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Inaanyayahan po tayo ng verse na to na lumapit, to come, nang may buo pong tapang doon sa trono ng biyaya ng Diyos. Dahil alam natin na we are approaching a compassionate and an understanding high priest. Isang bagay pa po na tinuturo nito sa atin ay ang pananalangin, hindi siya isang burden o pabigat. Kundi isa po itong privilege na makalapit po sa dakilang pinakapunong pari na wala pong iba kundi ating Panginoong Jesus. Bukod po doon, matututo din po tayo na sa sinet pong halimbawa ni Daniel, no, kilala po natin si Daniel, who prayed to God faithfully and consistently araw-araw. No, kahit pa po nag-cause yun ng malaking bagay sa buhay niya. Daniel did that, no, not because convenient yon sa kanya. Hindi po araw-araw na nalangin si Daniel kasi convenient yon sa kanya. Ginawa niya po yun out of his obedience and commitment sa Panginoon. Same with us po. Gagawin natin yung pagbabasa, pag-aaral at pananalangin out of obedience natin at commitment natin sa Panginoon. Pangalawang punto po, no, if we truly desire to grow as God's people, then we must resolve to become closer to one another. Mag-decide po tayo at piliin po natin mas maging malapit po sa bawat isa na bilang magkakapatid po sa Panginoon. Tandaan po natin na ang church is not merely an assembly na attend lang tayo, no, every Sunday. Tayo po dito ay isang pamilya. And like any family, ang closeness po, ang pagiging malapit po ay hindi automatic na nangyayari. It must be cultivated intentionally. Para maumpisahan po ito, no, kilalanin po natin yung bawat isa. No, literal, sa pangalan. No, umpisahan natin sa pangalan. At for yung reminder po na to for all ages. No, hindi lang po yung mga kabataan yung mag-approach sa mga nakakatanda.
hindi lang po yung nakakatanda sa mga bata. No, wala po sa number of years ng pagiging Kristiyano yung pakikipagmingle natin o pagkilala natin sa bawat isa. Calling po ng lahat ng Kristiyano na makilala yung bawat kasapi ng iglesia. Again, calling po natin, bawat isa tayo na makilala yung bawat kasapi ng Jesus Calls Commission Fellowship. Kapag ginawa po natin yung bagay na to out of obedience and love natin sa Panginoon, makikita po natin yung mga mukha na yan ng katabi mo. Hindi na po sila strangers, but brothers and sisters in the Lord. Na marirecognize natin sila, maaalala natin sila sa panalangin, at aalagaan po natin sila. At bukod po dito, we can also practice home visitation. Parang dati may ganito po tayo, na home visitation. Especially po sa mga miyembro ng simbahan na may sakit, no, na may karamdaman. O kaya po kahit ordinary day lang, ordinaryong araw, kamustahan lang. Tandaan po natin that closeness among God's people grows when we move beyond convenience and choose connection. Kanina po kung maalala nyo, nabanggit po natin na ang bawat isa po sa atin ay asin at ilaw ng sanlibutan. Na ibig sabihin tayo po ay mga influencers of godly characters dito po sa mundo. Na kung tayo po ay seryoso at pinapaniwalaan po ng buong puso yung bagay na to, then we must build relationships sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. No, sabi dito, with deliberate initiative. Third point po natin is to resolve to get to know the non-Christians better. Piliin natin na mas makilala yung mga taong wala pa sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbuo ng isang relasyon na magdadala po sa kanila kay Kristo. Yung paraan po, hindi laging kailangan yung magbabahagi ka kaagad o magsasalita ka kaagad. Na may tinatawag po tayong right timing. Start by building a genuine relationship, na be hospitable. Kunin po natin yung bawat pagkakataon to do good sa lahat ng tao. After po nating ma-establish yun, we can pray for them and let's share the gospel. Na huwag po nating i-underestimate yung simpleng hospitality and neighborly kindness na pwede po nating ma-offer sa mga tao na to. Kasi malayo po yung mararating ng maliliit na effort natin. These gestures build trust and open hearts na maaari pong mag-create ng isang meaningful relationship which the light of Christ can be seen clearly. At hindi po natin namamalayan, ang God pala nagpo-provide na ng natural opportunities para po mabahagi natin ang gospel sa mga tao na to. Alam niyo po yung tawag sa bagay na yun, evangelism. Kasi nagbabahagi tayo. Kasi nagtatanim tayo ng salita ng Diyos. Ang evangelism po is not necessarily dapat nasa pulpito ka o nasa gitna ka ng kongregasyon nagsasalita. Ang evangelism po pwedeng magsimula sa doorsteps ng mga bahay natin. Pwedeng over coffee sa mga kabataan o habang kumakain po tayo. O kaya sa simpleng workplace conversation. Pwede po nating ipakilala ang Panginoong Jesus. As long as you are intentional po sa bagay na to. Bilang pagtatapos po, yung mga nabanggit nating resolutions na may be simple lang sila. O kaya baka iniisip natin na alam ko na yan eh, na nagbabasa naman ako. O kaya narinig ko na yan. Pero ang question po, nagawa na ba natin consistently? These resolutions seem ordinary, but if implemented o pag nagawa, for sure malayo po ang mararating nito. At malaki po ang magagawa nito, hindi lang po sa buhay natin, maging sa mga taong
maaabot po ng Diyos. If we apply these resolutions, maglalapit po yun sa atin sa isang mas closer and intimate na relasyon sa Panginoon. Mapapagtibay din po nito yung relasyon natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. At syempre po, mas lalalim yung pagmamalasakit natin o yung concern natin for the lost. Kung pipiliin po natin gawin yung mga bagay na to, for sure, hindi lang po yung personal life natin, yung pagpapalain ng Diyos. Maging yung buo po nating simbahan at yung community po kung nasaan tayo. No, for sure, hindi lang po ko yung nakakapansin na sobrang bilis po ng panahon. No, ang bilis po tumakbo ng oras, ang bilis ng mga araw. Pero ang tanong, paano po natin ginagamit yung oras na to? Are we using it for the Lord or are we wasting it? Ginagamit po ba natin yon para sa kapurihan ng Diyos o inaaksaya lang natin? Ang oras po is a precious gift from God. Sabi po sa Santiago 4, ang buhay ay parang usok, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Kaya ang encouragement po sa atin is to not waste time, na gamitin natin ang bawat oras wisely and intentionally para po sa kapurihan ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Let us bow down our heads. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa